Hello mga kasari, welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Lizelle, ang iyong katindera from Batangas. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. For today's video mga kasari ay magbibigay lang ako ng opinion or konting masasabi. Kasi marami tayong nakikita ngayong post ng mga ating mga kasari tungkol sa dali. Na may nagtayo daw na dali sa lugar nila, humina daw yung benta nila, naging kalahati. Talagang kahit ako mga kasari, apektado din ako sa dali. Pasensya na kayo mga kasari, masama yung pakiramdam ko. Hindi ako makahinga at may barado yung ilong ko. Ayan, marami tayong ito. Ayan, sa totoo lang mga kasari, ako apektado rin ang tindahan ko ng dali. Kasi may daling nagtayo dito sa amin sa bayan. Malayo kami sa bayan. Mamamasahe ka pa, magta-tricycle ka pa, magda-drive ka pa, siguro mga 10 minutes bago ka makapunta sa bayan. So, ganun kalayo. Pero, apektado pa rin ako. Kasi, di ba yung mga customer natin, ay may mga sasakyan na rin naman, may mga motor. So, mas madali na silang pumunta sa bayan ngayon. So, kahit malayo sa akin yung dali, apektado pa rin ako. Malakas kasi sa akin yung alak. Pag may mga time na gusto nila mag-inuman at may plano sila, pumupunta na sila ngayon sa dali. Doon na sila namimili ng yelo sa bayan. Tapos namimili na sila ng alak doon sa dali. Kasi mura ang mga gin doon. So, yun ang naka-apekto sa akin. Mga kadalasang suki ko, nag-grocery na sila sa dali. So, walang problema yun sa akin kasi wala naman silang utang sa akin. Hindi naman sasama ang loob ko kasi wala naman akong pautang dito sa sari-sari store ko. So, yun yung masakit lang. Pag naranasan ko dati, pag may pera sila, ay mamimili sila sa palengke. Tapos, pag wala silang pera, mangungutang sila sa akin. Tapos, makikita ko may mga dalang eco bag, may mga lamang grocery, pero may utang sa akin. Yun yung kinasasama ng loob ko. Pero yung mga ganitong cash basis lagi sa akin, wala na akong pautang. Okay lang sa akin, kahit saan sila bumili sa dali, kahit saan. Pero yun nga, ang sa akin lang, apektado yung tindahan ko, yung sales ko, humina talaga. Medyo bumagal yung mga alak ko na mabili sa akin mabenta dati kasi wala silang pagpipilian kundi bumili sa akin kasi walang dali dati. Pero doon sa mga post na nakikita ko mga kasari about doon sa kunyari magpo-post yung ating kasari, ay may nagtayo na naman dali dito sa barangay namin, dito sa barrio namin, dito sa lugar namin. Ilang lakad lang dali na, kapitbahay ko pa ang dali. Maraming nakaka-relate, nakasari-sari store natin. Humina daw talaga yung benta nila. Nakalagay, humina yung benta ko, wala na bumibili sa akin. Kung dati nakaka 5,000 ako, ngayon 1,000 na lang. Kasi yung mga customer ko doon na bumibili kay Dali. Mahirap talaga kalabas si Dali sa totoo lang. May nag-post pa nga doon na admin, ako yun, sa group natin, na baka pwedeng gawa ng paraan na ireklamo daw yung dali. Sa totoo lang, wala akong alam, wala akong idea kung paano yan gawin, ireklamo, kasi negosyo kasi yan. Nagbabayad siya ng buwis sa gobyerno, yung dali, syempre, di ba? Hindi makakapagpatayo sa isang barangay kung walang pakinabang yung gobyerno diyan. So, mahirap nating kalabanin yan. Madalas yung mga katindahan natin, wala pang BIR o hindi pa nagbabayad ng business permit. Ano po? So, mahirap yan nating kalabanin. Kasi malaking company talaga yan. Hindi katulad natin. Ano po, ang yun sa akin kasi may mga comments doon, hindi lang kasari-sari store natin, yung mga nagko-comment sa mismong post na mga ganun. Marami na akong nakita na mga post na ganyan, hindi lang iisa. Ang mga nagko-comment doon, hindi lang sari-sari store owner, kundi mga consumer din, yung mga customer natin sa sari-sari store, na sobrang taas daw natin magpatubo, sobrang tubong lugaw daw yung sari-sari store. Kaya mas ginugusto nilang pumunta sa dali para makatipid. Sa totoo lang ako, ganun din, sobrang tipid ko din, kaya ramdam ko din yung mga consumer or hindi sari-sari store owner na mag-comment ng ganun. Ako, madalis din ako mag-comparison ng presyo, di ba? Kahit centavos pa yan, kahit 50 cents pa yan, kung mas mura sa'yo ako bibili. So, ganun katipid ngayon dahil sa sobrang hirap ng buhay. Aminin natin talagang distributor price yung presyo ni Dali. Hindi natin makakalaban yan kasi mismong tayo sari-sari store, doon tayo namimili ng paninda sa kanila. Diga, sa akin lang, hindi pwedeng ikumpara ng mga mamimili na tubong lugaw tayo. Kunwari, 16 pesos doon yung piatos, ipipresyo ko dito ng 20 pesos. Sakto na yun kasi sari-sari store tayo. Doon tayo namimili sa dali mismo. So, hindi nila pwedeng anuhin na tubong lugaw tayo. Kaso, minsan, may mga nagko-comment. Sobrang taas daw ng presyo ng tindahan. Kaya talagang durog na durog yung mga sari-sari store owner pag sinasabihan nilang gahaman daw yung sari-sari store kasi sobrang taas daw kasi ng presyo. Bibili sila sa dali, 16 pesos yung piatos. Pagdating sa sari-sari store, 25 pesos na. Ito napapansin ko rin na may mga sari-sari store talaga na sobrang taas sila mag-markup. So, wag naman ganun. Katulad ng dati kong sinasabi pa sa ating vlog, noon pa, na pag nag-start ka ng sari-sari store, isipin mo agad
na meron kang competitor kahit wala. Kahit ikaw pa lang dyan yung sari-sari store, isipin mo agad na meron kang kalaban para malaman mo kung paano magpatakbo ng sari-sari store, paano magpresyo. Kasi ganito ha, minsan kasi yung sari-sari store, pag sila pa lang yung sari-sari store dyan, medyo mataas yung presyo nila. Kasi ang iniisip nila, ako lang naman yung sari-sari store dito. So, walang choice yung mga customer ko na bumili kahit mas mataas yung presyo. Pero hindi gano'n guys. May mga consumer na talagang nagko-comparison or naghahanap ng kung saan sila makakatipid. Pag tinabihan ka dyan ng isang tindahan at mas mura doon sa isang tindahan, doon nalilipat yung mga customer mo. Ikaw na wala nang bumibili sa'yo, saka ka mag-a-adjust ng presyo. Saka mo bababaan yung presyo. Saka mo itatama yung presyo mo sa tamang markup. Huwag ganon. Huwag uupisa ka pa lang, itama mo na agad yung markup. Idepende mo sa expenses mo. Kung kaya mong magpatubo ng 10%, o di sa 10% ka. Kung kaya mong magpatubo ng 15%, edi doon ka. Dapat consistent ka. Huwag masyadong sobrang taas yung presyo dahil ang dahilan mo walang choice yung customer mo na sa'yo lang talaga bibili. Hindi mo lang alam magkakaroon ka dyan ng competitor. So katulad niyan Dali, sobrang layo ng diferensya ng presyo natin kasi distributor price nga ang Dali. So mahirap kalaban yan. Sa mga ganyang pagkakataon, hindi na tayo doon sa presyo kasi hindi natin pwedeng kalabanin yung presyo na ibaba natin yung piatos natin na 16 pesos lang kasi 16 pesos na rin natin nabili. So sa mga ganyang pagkakataon, ayan, mag-focus tayo sa tingi-tingi na wala kay Dali. Mag-focus tayo sa mga produktong wala kay Dali. Yung mga brand na wala kay Dali. Yung mga soft drinks na pinaplastic na mas mura. 'Di ba? May soft drinks ba kay Dali na mismo na malamig? Parang wala. Pero meron silang per piece doon. So, the customer na magpapalamig sa ref nila. Yung mga customer natin, madalian na. Gusto nila malamig na soft drink. So, sa sari-sari store pa rin tayo makakabili. Mas makakabenta pa rin tayo. So, mag-focus ka sa Dali. I-target mo yung mga empleyado ni Dali. Sa bagay, kaunti lang empleyado ni Dali, di ba? So, magbenta ka dyan ng mga tusok-tusok, merienda, na yung mga pumupunta sa Dali ay maservisyohan mo rin, mapagbentahan mo rin ng mga products mo. Sa totoo lang, minsan malaking tulong din kung may Dali store sa tabi mo. Kasi mas dadami yung dumadaan na tao dyan sa lugar ninyo. Marami yung pupunta, yung foot traffic mas dadami, mas lalaki. Yun ang samantalahin mo. So wag mo isipin na kalaban si Dali, kundi isipin mo na malaking tulong din kahit paano si Dali. So yung mga anik-anik, mga face mask na wala kay Dali na pwedeng mong ibenta habang si Dali nagbebenta ng mga basic goods, ibenta mo yung wala sa kanya. Mahal yung butane kay Dali, magbenta ka ng binibili kay Lazada or sa Shopee ng butane, nagbebenta ko siya ng 50 pesos. Kay Dali, 70 plus yata yung butane. So, di ba? Lagyan mo ng malaking presyo para malaman ng customer na dumadaan papunta kay Dali na mas mura yung presyo mo. So, ganun lang, tamang diskarte lang. Hindi ko alam kay Dali kung may purpose na mga biskwit na talagang himay-himay na ganito. Ayan. Hindi ko alam, not sure ha, pero meron yata doon yung mga rechoko. So, yun, mabibentahan ka pa rin. Walang sigarilyo si Dali na tingi, mga kasari. So, mabibentahan ka pa rin. Walang mga pambata si Dali na mga ganyan. Yan yung pupuntahan ng ating mga customer. Ating kasi, ang target natin talaga yung mga tingi-tingi, yung mga bata. Kasi, minsan, di ba, yung mga bata hindi man nakakapunta sa Dali unless may kasama magulang. Kay Dali, mas mahal din yung mantika kasi wala siya yung mantikang nasa bote ng gin. So, maraming disadvantage, maraming advantage. Ang disadvantage lang naman kasi mas mura kay Dali, di ba? Pero mas marami tayong advantage kumpara kay Dali. Konting diskarte lang. So, kay Dali, walang mga tingi-tinging paminta, walang adobong mani. So, yun na lang ang pag-iisipan natin ng paraan, mga kasari. Si Dali hindi nagpapautang pero tayo nagpapautang. Although ako wala na akong pautang dito sa sari-sari store ko, mga kasari. So, malaking advantage din yun na sa oras na kagipitan ng mga customer natin ay nakakapunta rin sila sa sari-sari store natin. Kay Dali hindi siya nagpapautang, cash basis lang. Ayun nga lang, disadvantage. Pag may pera sila kay Dali, pag wala sa tindahan natin. So, red flag pa rin yan. Pero kung pinakamalaki advantage siguro ni Dali yung sa e-tap niya or yung sa GCash, tapos pwede magbayad ng card sa kanya. Yun. Kasi ako, di ba, may Maribang card ako na merong cashback pag namimili kay Dali. So, mas prepare kong bumili sa kanya kumpara sa ibang grocery store na hindi tumatanggap ng mga cards. So, hanggang dito na, mga kasari. Pag-isipan nating mabuti kung ikaw ay apektado ng Dali, mga kasari. Maraming salamat sa inyong panonood. Happy selling sa inyong lahat. Bye-bye po. God bless.